abogado na si Mr. Baligot, siya ba ay abogado na ng iba pang whistleblowers ngayon, maliban sa iyo dati? Madam, hindi ko po alam. Basta ang nangyari lang po, hindi lang po siya nakakadalo sa mga hearings. That's the reason why I was so parang lungkot talaga kasi syempre may ano kami ni attorney na din pinagsamahan. So masyado apektado po. Pero yun na nga, sabi ko, nag-ano kay secretary na kailangan ko gawin kasi na yung mga cases na final hindi na asikaso po. Alam mo, gusto ko sa sinabi mo kanina. Sinabi mo, ang kaso na ito ay hindi tungkol sa akin. Hindi tungkol sa aking abogado. Ito ay tungkol sa issue nga na nangyari sa ating pinagnakawan ng ating mga kababayan. Kaya, kung ano yung nasa sa inyo, bagamat ito'y salungat sa iba, yan ang nauna mong sinabi, panindigan mo. Hindi para lang palakasin ng kaso, kasi ito nga yung palagi yung sinasabi, we should be able to hold our heads up high and say that justice was not merely done, but done right. So para sa akin talaga napakahalaga po nun. Meron lang dalawang bagay na gusto kong sabihin na salungat. Unang-una, hindi matandaan ni Mr. Cunanan kung siya nagpunta dun sa Discovery. Pangalawa, sinasabi niya na hindi nga totoo yung mga ibang sinabi mo. So, gusto ko lang sabihin, no, Mr. Chairman, to the Department of Justice, and also to Honorable Secretary De Lima, I wish to reiterate that it is not and will never be my intention to derail the investigation. But I think that we will be remiss to the people if we don't question Mr. Cunanan very well. The last thing we would like, and I think our people don't deserve this, is that for another witness to poke holes on the testimony of our other star witnesses. I remain with you. I am in awe actually with your dedication to your job. And I am your ally in finding the truth. But in the end, our loyalty is to the people. So, Mr. Chair, konti lang pong pagre-repaso. Hindi basta-basta ang benepisyong ibinibigay sa isang whistleblower or sa isang state witness. Please correct me if I'm wrong, Secretary. May health benefits ang buong pamilya. May college degree, hanggang college degree sa lahat ng mga anak. May security. May livelihood assistance. At higit sa lahat, kapatawaran sa pagkakasala or immunity sa kanilang crime. Ako na nabanggit nyo, excuse me, Your Honor, ay tama po, that's in the law, and that is available or that is provided. Those are provided dun sa mga fully covered witnesses na po. Pag provisional witness pa, hindi pa po yun. But of course, the most important benefit there is immunity from prosecution, because that's precisely the whole point of discharging a co-accused and turning state witness. Kaya nga po napakalaking benepisyo, sinasabi ko na nga, ilabas na lahat. Secretary De Lima, alam ko it's very frustrating. Ang tagal na rin talaga ng trabahong ito. Pero siguraduhin sana natin na ang pribilehiyong ito ay hindi naman masasayang. Parang umpisa pa lang kasi kung nagkakaroon na ng hindi pagkakatugma, medyo nag-aalinlangan lang ako sa aking sarili, no? Pero at the end, I trust your judgment and I know that you'll do what's best. And of course, the ombudsman especially. Gusto ko lang ding sabihin na unang-una, sa isang akusado na nais nang bumalik loob sa batas, unang-una dapat may matinding pagsisisi. Pangalawa, may solidong hakbang para itama ang mali. At pangatlo, katulad ng kung meron mang nakuha sa ating bayan, dapat may pagsasauli. Para naman may benepisyo din ang ating mga kababayan. Hindi ko sinasabi na perpekto muli ang testimonya ng iba, pero may pag-amin na malinaw at merong voluntaryong pagsusoli. Sana naman
may kasabihan nga, wag tayo sanang mapuwing ng sarili nating alikabok o tamaan ng sarili nating kidlat sa pagpili natin ng mga testigo para sa ating kaso. Wala po tayong kinakampihan, pero ang importante talaga ay walang butas ito dahil sa tagal na rin ng panahon, dapat maparusahan na talaga ang mga nagkasala dito. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po. Just a little comment po. Go ahead. We deeply appreciate the concern of the Honorable Senator Grace Poe. This is a very sensitive task, implementing the WPP, discharging our mandate as DOJ, running after those may mga pagkakasala sa batas, lalo na po itong usapin pong ito, na ang mga nasasakdal ay mga makapangyarihan, mga tao. So yes, there are frustrations along the way, but we try to be focused, Your Honors. And as I said earlier po, sa pagbe-vet po namin, sa pag-i-evaluate po namin ng mga gustong maging state witnesses, ang unang batayan ay kung tumutugma sila, they satisfy the requirements of the law. Now, ideally, in an ideal world, if only everyone has the same mindset and vision for our country, ideally, tama po kayo, magandang batayan po yung mag-o-offer na magsauli or forfeiture. Although we have been listening to Mr. Cunanan, and I must tell you that's part of our evaluation, that we need to ask that point blank from him whether or not he got kickbacks, and the answer has been consistent denial. Now, a forfeiture is not a precondition for one turning state witness. Ang talagang nakafocus po kami dito sa pagsusuri namin yung kanyang proffered testimony. Yung iba nga po ay inelaborate na po niya kanina, especially during the questioning of Senator Miriam, ay napakahalaga because nga dun sa mga depensa ng mga principal respondents ng mga senador na wala silang kinalaman sa implementasyon ng mga projects na ito, naghuhugas kamay po sila. Sisihin nyo dyan yung implementing agency. Dahil hindi kami ang pumili niyan, hindi kami endorse ng mga NGOs niyan. So nung narinig po namin yung sinasabi ni Mr. Cunanan, nung kinakausap niya po kami nung umpisa, ay ganun nga po ang kwento niya. Na hindi ho ganun dahil nga, grabe nga yung mga pressure na natatanggap namin sa kanila. Wala kaming magawa as implementing agency. Siya pa lang po, first time po, na may nagsabi ng ganon among the others. Whether or not na kasuhan na po namin o hindi, siya pa lang ang lumutang tungkol sa aspeto na yan. Kaya we consider his proffered testimony as essential. Ang amin pong ngayon is, paano nga mapalakas itong kaso na ito para masigurado natin na talagang mapapatawa ng tamang verdict yung mga most guilty players. Strategy po yan ng prosecution. Ideally, again, ay itong mga lahat ng mga witnesses namin should be really undoubtedly credible, in terms of character, etc. But not really. Ang pananaw po namin dito, naniniwala ba kami sa istorya nila? Totoo kaya yung istorya nila? Siyempre, we cannot guarantee totally 100%, especially na we're not yet the court. Pero sa amin, as fact-finders, as investigators, as prosecutor din sa ibang mga kaso, more or less we know how to gauge kung yung ang istorya ay plausible, ang istorya ay credible at maganda para mapalakas. Ang importante po, never, and we will never do that we impose on our witnesses, that we tell them, that we impose on them the version, a certain version of a story. We never do that. We never dictate to them. You can ask each and every one of them. Sa kanila po namin nakukuha yung istorya nila. We never supply. I believe you, and I never made that assertion, Madam Secretary. Thank you.
I just want to make sure you agreed with the lifestyle check for some of them, that you are conducting such. Please submit a bank waiver. You mentioned that. Please submit that bank waiver. You just mentioned, Madam Secretary, that you believe his assertions that that he did not benefit from this. But I think that, with all due respect, there are other ways to determine if what he's saying is true. I agree, Your Honor. So, I just don't want to be, sabi ko nga, ayoko na may personal, no? Ayokong sabihin dito. Pero kung babanggitin mo lahat ng detalye ng mga nagsusumbong tungkol dito, at hindi ito kahit mga nakakakilala sa kanya, mga kababata niya, hindi mo paniniwalaan kasi yung mga isinumite. Kaya ma'am, yun lang nga, konti lang pong warning na maaaring mas malalim pa ito. Pero yun nga, ang punot dulo nito ay kung ang pakikinggan ng ating ombudsman. Pero sana'y wag mawalan ng loob ang mga nauna nating mga whistleblowers. At salamat sa patuloy mong pagdalo sa hearing na ito. Salamat Thank po. you, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Senator Grace po. The next is Senator Coco Pimentel. Senator Pimentel. Thank you, Mr. Chairman. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And thank you to my close family friend, Senator Nancy Binay, for allowing me to ask questions ahead of her. Si Deku, Mr. Cunanan, kilala ko po yun dahil sa JCs din po ako, no? So, pero hindi kami nag-abot, mas matanda ako kay Deku. Kaya sabi ko, I'm willing to give Mr. Cunanan the benefit of the doubt when he says na hindi siya nakinabang dito sa PDAP scam. Ang